Okay? Sa hindi pa ako magsisimula, Brother Ramil, gusto ko munang tanungin si Brother Orsal, kahit maiksi lang, Brother Orsal, ano yung pagkakaintindi mo doon sa living prophet? Ako po, naniwala po sa living prophet nung buhay pa si Sister White at saka si Brad Victor Hotep. Kasi yun naman ang nakalagay sa Bible at SOP. So pagkatapos ni Sister Ellen White, Wala na tayo doon, patay na doon sila Sister patay na yun. Hotep. Ngayon, patay na rin po si Brad Victor Hotep. Ay yan lang po ang pinapaniwalaan ko na last prophet ang Elijah. So Okay. yan lang po. So para sa iyo, okay na yun bro, salamat. Para sa iyo, Sister White, ano siya? Visionary prophet o interpretative prophet? Visionary prophet. Okay, so mamaya ay tatayaan ko sa iyo kung saan mabasa yan. Dito, ito yung gusto ko patunayan, Brother Ramil, yung sinasabi nila na si Sister White, visionary prophet. Kasi hahanapan natin sila ng mabasa dyan. Okay? So para sa iyo, Brother Orsal, basta merong living prophet ibig sabihin ngayon, present time. Pagka living prophet, mali. Pagka may buhay na propeta ba ngayon, mali. Continue lang ba? Makinig lang ako. Hindi, gusto ko ano mo sa'yo kasi sabi mo, living prophet. Ibig sabihin, pag may living prophet ngayon, mali para sa inyo. Base po sa mabasa, last prophet po si Brad Victor Hotep. So, ang living prophet po ngayon, kung mag-angkin siya na sa propeta, ay mali po yun. Okay, salamat bro. So, mag-umpisa na ako ha. So ngayon, ang stand kasi nito, Brother Ramil, sa Waco Association at doon ako galing, si Sister White, visionary prophet. Si Brother Hotep, interpretative prophet. Okay, gusto kong linawin yung last. Ang last prophet po ay interpretative. Ang last prophet sa ating panahon, wala nang susunod na prophet na interpretative. Okay. Ang two golden pipes sa Zechariah chapter 4, two mediums o tinatawag God-inspired interpreters. Hindi po interpreter kasi ang understanding ng Waco Association ay si Brother Hotep lang ang interpretative. No. Ang sinabi po dyan, interpreters. Babasahin po natin yan. Dito muna ako mag-focus, Brother Ramil, Brother Orsal, sa interpretative. Okay? Pag two golden pipes, nag-represent po yan sa God-inspired interpreters. Hindi po interpreter. Interpreters. Ibig sabihin, marami. Hindi lang isa. More than one. Kasi ang interpretation ng Waco niyan, si Brother Hotep lang ang interpretative prophet. Siya lang yung nag-i-interpret. Now, ating papatunayan. Yung golden bowl sa Zechariah 4, meron diyang dalawang tubo. Yan sa may araw, dalawang tubo dyan. Tinawag yan siya interpreters. Yung dalawang tubo na yan. Ngayon, yung dalawang tubo na yan, binanggit yan ng 1 TG number 14, page 22. Ang sabi dito, the two golden pipes, God's inspired interpreters store the golden oil into the golden bowl, the spirit of prophecy publication. So, ang publication ni Sister White at saka ni Brother Hotep. Two golden pipes, God's inspired interpreters. So, yun ang gusto ko muna linawin. So, hindi po si Brother Hotep lang interpreters. No. Si Sister White din po ang interpreters. Okay? Hindi po sinabi dyan na interpreter. Interpreters. Okay? Dito po sa answerer, number 3, page 32, paragraph 1, sabi rito, the two golden pipes which carry the golden oil from the trees to the bowl are symbolical of the Bible interpreters. Hindi po interpreter, interpreters. The inspired messengers from God, for the symbolism immovably shows that they are the only ones who inspiration enables to draw the oil from the olive trees to interpret the scriptures, and the bowl, the container of that which the pipes interpreters place therein, can be only the writings of the spirit of prophecy. So hindi po sinasabi dyan na interpreter. Interpreters po yan. Nagre-represent sa two golden pipes. So mali po yon, sasabihin natin na si Brother Hotep lang interpreter. Hindi po, interpreters. Diyan pa lang mali na yung Waco Association. Okay? Mali na.
Kasi si Brother Hotep lang ang interpreter, si Sister White, visionary prophet. Mamaya hahanapan natin sila kung meron bang mababasa na ganyan, na visionary prophet. Okay? The two golden pipes which carry the golden oil from the trees to the bowl are the only two mediums which God has employed since 1844 AD to interpret the scriptures. So dalawa po talaga ang nag-i-interpret sa scripture. Malinaw po yan kapatid, huwag nating iibahin yung meaning. So dyan pa lang po, mabigat na po yan na ebidensya na ang official stand ng Waco Association ay si Brother Hotep lang ang interpreter. Okay? So hindi po, only the two mediums to interpret the scriptures. Yung last na prophet na wala na, yun pong interpreter. Si Brother Hotep at Sister White, interpreters. Hindi siya interpreter kasi mamamali ka na sa grammar nun. Pag sinabing mong interpreter na, dalawa naman yan sila. Okay, ulitin ko ha. Ang two golden pipes, yung dalawang tubo dyan sa picture, na may arrow, yan po yung tinatawag na God's inspired interpreters. Hindi po interpreter kasi ang paniniwala ng Waco Association, si Brother Hotep lang ang mag-interpret, hindi si Sister White, no? So ano ang sinabi? The two golden pipes, God's inspired interpreters, not interpreter, stored the golden oil in the golden bowl, the Spirit of Prophecy publication. So yung sulat ni Sister White at saka sulat ni Brother Hotep, Spirit of Prophecy publication. So yung tinatawag na testimony of Jesus, the Spirit of Prophecy. Okay? Yan yung stand ng Davidian, Brother Ramil. So interpreters po. Kasi ang stand po ng Waco niyan, si Brother Hotep lang ang interpreter, si Sister White, vision. So diyan pa lang po na passages, mali na yung understanding ng Waco Association. Kasi si Brother Hotep lang ang kanilang interpreter. Hindi po visionary prophet si Ellen G. White. A small portion of transvision. Meron si Sister White. Yun lang po ang mababasa sa buong Shepherd's Rod. Hindi po sinabi na visionary prophet siya, kundi sabi ni Brother Hotep, a small portion of transvision. Kasi ang paniniwala ng Davidian, Brother Ramil, wala ring tulpok ni kudlit ang lalampasan mo. Ibig sabihin, mahalaga din ang bawat kudlit at tulpok sa sulat ni Brother Hotep. Kasi kinukonsider namin siya na Spirit of Prophecy. Okay? So interpreters, dyan pa lang po, giba na yung ista ng Waco Association about interpreters. Kasi si Brother Hotep lang talaga. Mamaya, kung gusto magsalita ni Brother Orsal, pasasalitain natin siya. Kasi hindi naman pwede magbangga ang bawat passages o libro ng writers na si Brother Hotep. Kaya nag-interpret pa siya. Ibig sabihin, pag nagkamali siya ng sulat, maling interpretation, false interpreter, di ba? Pwede rin magsalita si Brother Orsa about dito kasi mabasa talaga to. So ang punto doon bro, linawin ko lang habang inayos mo. Ang punto pala noon, ang sa paniniwala ninyo, si Mrs. White, interpreter din siya. Si Brother Hotep, interpreter din. Yes. In contrast, doon naman sa kina Brother Orsal, ang paniniwala naman nila, si Mrs. White ay visionary prophet, si Brother Hotep ay interpretative prophet. Si Brother Hotep ay interpretative prophet. Tapos si Ellen White, si Brother Hotep lang. Tapos si Ellen White, visionary prophet. Oo. Okay. Ang ibig sabihin pala bro, nun, ang pinaka, ito parang review lang to, review. Ang pinaka-emphasis talaga doon, yung word na interpreters. To mean, ang ibig sabihin ng interpreters, hindi lang nag-iisa si Victor Hotep na mag-i-interpret, kundi meron pa. Okay. So, si Brother Hotep at Sister White, kasi two interpreters, okay? Doon naman tayo sa prophet. Kasi sinasabi nila na ang Bayesian merong living prophet, kaya mali. Kasi nga, si Brother Hotep last prophet. Pero kailangan maintindihan natin, ano ba yung pagka-last na prophet? Ang last prophet po na binabanggit doon ay ang interpretative prophet. Wala nang susunod na prophet na interpretative. Kasi sila lang dalawa yung nandun. Pero kung mayroong teaching prophet or ano man na pagka-prophet, hindi po yun labag. Ano bang pagkalas si Victor Tasio Hotep? Ang sagot, interpretative ang last. Kasi yun ang sinasabi, hanggang dun lang yung kategorya ng isang interpretative prophet, si Brother Hotep lang ang last. Dito sa Malakyas, hinula dito sa Biblia na merong darating
na mayroong spirit and power of Elijah. Dito sa mabasa, merong first and second. Sa The Faith I Live By, page 290. Mabasa yan sa Luke 1, 17-18. So sa John the Baptist ang first, anyan, naghanda ng daan ng Diyos, at si Brother Hotep naman ang last. Okay? Ito po yung hula ni Sister White tungkol kay Brother Hotep sa Testimonies to Ministers, page 475, paragraph 3. Okay. Yung sinasabi dyan na antitypical Elijah, si Brother Hotep yan, yun yung tinatawag na last prophet. Ano na pagka-prophet? Interpretative prophet ang last na office. Being the last of the prophets, Elijah is, sang-ayon sa General Conference Special 1950. Si Brother Hotep ang pinatutukuyan yan. Okay? Ayan, binanggit din na si John the Baptist, siya yung last prophet sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon, last prophet siya. Anong uri na pagka-prophet? Interpretative. Halimbawa, kung last prophet talaga si John the Baptist, dapat hindi na naging prophet sila Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na makakarating kang Ellen G. White. Tama ba ako, Brother Ramil? Kung last prophet pala, si John the Baptist sa kanyang panahon, hindi na makakarating kang Ellen G. White. Kung last prophet ba yan siya? Tama ba ako, Brother Ramil? Tama yun, bro. Hindi na rin maging propeta si Juan, yung alagad ni Jesus. Oo, wala na. Kung ang interpretation natin dyan, na last prophet na kang kuwan, isipin natin na wala na, hindi na makakarating kang Ellen G. White. Kung yun ang ating pagkaunawa, ang pagkalas dyan, ang interpretative prophet. Sa panahon ni John the Baptist, siya yung last interpretative prophet. Okay? Sabi rito, prophesied until John. Matthew 11:13. If the aforequoted scripture means that there were to be no more prophets after John, then there should have been none since that time. And where this the meaning, then the scriptures would contradict themselves. Kung ganun pala na si John the Baptist ang last prophet, so ang Biblia magkukontradict na sa kanyang sarili. Bakit? Patuloy natin. For they bear evidence that while Christ was the Son of God, He was also a prophet. So magkakamali na kung understanding pala natin hanggang kang John the Baptist lang ang pagka-prophet, magkakamali na tayo kasi He was also a prophet, si Christ. Luke 24:19. And although John the Baptist never wrote a single prophetic utterance, yet he was rated by Christ with the greatest of the prophets. Also, Matthew, Mark, and Luke, under the spirit of inspiration, wrote concerning Christ and His work. Likewise, John, Peter, and Paul, and others contemporary with them, prophesied in their own right of many things to come. All these are scripturally accorded the title prophet. So, nakuha niyo po yung punto? Ibig sabihin, hindi talaga last prophet si John, kundi last interpretative prophet. Kasi kung sabihin natin last prophet na talaga si John the Baptist, hindi na magiging prophet si Christ. Hindi na makukuha yung pangalan ni Mateo, ni Mark, Lucas, si John, si Peter, si Paul, o iba pa na mga kasabay na panahon. All these are scripturally accorded the title prophet. Okay, Sakaraya po. Tinalakay natin kanina yung dalawang tubo. Okay? Si Sister White at si Brother Hotep. Sangayon sa sulat ni Brother Hotep, napakalinaw. Ngayon, dito tayo, di ba itong tubo, itong dalawang tubo, kung papansinin mo, mga human instrumentalities yan sila. Na sila yung kumukuha ng oil, gininto ang lana, oil, doon sa two olive trees na Old and New Testament. Pinupunta doon, in-interpret nila doon. Ngayon, kung papansinin mo, merong 7 mga tubo na maliliit. So nakikita nyo po yung 7 tubo doon sa galing sa taas papunta sa baba. Nakikita nyo po yon? Oh, bro. Okay. Kung ang tubo na malaki ay human instrumentality, yung tubong maliliit dyan na 7, human instrumentality din yon. Okay. Dito tayo sa 7 tubes o 7 pipes. Kasi yung 2 golden pipes, interpreters yun eh. So dito sa pipes pa din pero 7. Okay. Ang ibig sabihin ng 7, completeness. Okay. Sa Acts of the Apostle 585. Ngayon, yung 7 tubes na yon, ito yung sabi ng Spirit of Prophecy. Kasi sila yung kumukuha ng oil mula sa golden bowl. The golden oil which the 2 olive branches empty to the 2 golden pipes for the perfection of the character of God's people will be imparted to you. So, mula sa bowl,
Andun yung oil, yung 7 nga tubo kumukuha ng oil papunta doon sa lamps na church ang ibig sabihin. Okay? Ano yung punto natin? To the 2 pipes, the prophets. So sinabi dyan na prophets ha. Hindi lang Sister White kundi si Brother Hotep. Di rin si Brother Hotep kundi Sister White din. Okay? Then from the bowl, the 7 pipes or tubes in turn supply the golden candlestick. So sila nagsusupply para umilaw yung yung candlestick para umilaw, yung maliliit na tubo, yun yung kumukuha ng oil doon sa golden bowl para umilaw ang lamps. Okay. Bale bro, ganito pala yan. Yung dalawang golden pipes dyan na malalaki, yan yung kumukuha ng langis doon sa olive trees. Tama. Dadalhin ngayon ang langis papunta sa bowl. Tama. Yung maliliit na tubo, yan yung magdi-dispense naman ng langis mula doon sa bowl papunta doon sa ilaw. Ilaw sa candlestick. Sa candlestick. Para mag-produce ng light. Okay, sige. Okay. So wala na tayo dito ha. Wala na tayo sa interpreters. Si Sister White and Brother Hotep, wala na tayo dyan. Kasi last na yan. Ano ang pruweba? Ang Joel 2:28. In the last days, mayroong mga son and daughters doon na makakita ng visions, ganyan. Okay, dito tayo sa 7 tubes. So ang 7 tubes bro, doon lang talaga siya kukuha ng oil sa golden bowl para mag-supply ng oil doon sa candlestick. Okay. Dito sa Episo 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Kasi itong tubes na to, kung titingnan mo nakikita nyo yung arrow? Gumagalaw bro, mayroon na nakitang gumagalaw. Ito. Nababasa nyo itong may gumagalaw? Ministry. So, kung titingnan mo yung ministry, kung titingnan mo yung arrow dyan, papunta sa taas, ano yan? Di ba dito? Sa maliit na tubo. Okay. So, ang sinasabi ng Biblia sa Episo 4:12, for the perfecting of the saints tayo yan, for the work of the ministry. So ang kumukuha na ngayon ng oil, hindi na yung 2 golden pipes kasi patay na yung dalawa si Barhotep. Doon na linagay yung oil, yung interpretation, yung teaching galing sa Bible, sa Old and New Testament. Ang kumukuha na lang ng oil, ang 7 kay patay na si Sister White at si Barhotep. Kasi interpreters sila sa last days. Last na si Barhotep na interpreters, wala nang susunod. Ang function na lang sa ministry, yun na lang 7. Hindi yun interpretative. Ang last lang na prophet, ang interpretative. Pero ang ibang prophet, hindi yun bawal. Okay. So ang purpose ng 7 tube, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ. Okay. Ministry po yun. Sangayon dyan. Okay. Dito tayo. Ang komentary ni Barhotep, nasa track 6, page 14, paragraph 2, ganito. And he, says Paul, of one who alone, through all his gifts, can unify his church, gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto a measure of stature of the fullness of Christ. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, he that hath an ear, let him hear what the Spirit say unto the churches. So ibig sabihin bro, yun yung sumisip-sip na 7 doon mula sa golden bowl. Sila na ang function, yung ministry na. Okay, malinaw? Ngayon, and since the ministry's duty is to feed the church with spiritual food, means truth, the fact is that the 7 tubes represent the ministry at work, meaning at work, gumagawa sa kasalukuyan. Okay? Taking the oil, revealed truth, taking the oil, kinukuha nila yung oil mula sa golden bowl na tasa, kung saan ininterpret Sister White and Barhotep ang Old and New Testament, linagay doon sa golden bowl, sila yung nag-rebuild ng katotohanan. Ang 7 tubes, ang duty nila kumuha lang ng oil doon. Hindi sila mag-i-interpret kasi tapos na ang interpretative prophet. Okay? Taking the oil from the golden bowl to the 7 lamps. Yung lamps, yung sumiilaw lamps yun the churches. May clarification ka, Brother Ramil? Yung doon sa teachers kanina bro, sinasabi mo, di ba? And some pastors and teachers. Ibig sabihin kasama doon yung pastor. Siyempre, may pastor pa tayo. Tama. Sige bro. So,
Ang duty ng 7 tubro, kukuha lang ng oil na opening close parenthesis, revealed truth ng interpretative prophet. So hindi na sila mag-interpret kasi hindi pwede i-interpret ang na-interpret na. Ibig sabihin, hindi pwede i-reinterpret ang in-interpret na ng last interpretative prophet. Okay? God's servants, the ministry are to give meat in due season, present truth. Dito na tayo. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28. And God hath set some in the church, first apostle, secondarily prophets, thirdly teachers. Ito yung mga gifts ng Diyos. Inilagay niya sa church. Okay? First apostle, secondarily prophets, thirdly teachers. After that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Okay? Dito tayo sa Isaias. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers, yung ganina ha, yung in-explain natin thirdly, teachers be removed unto a corner anymore. Ibig sabihin, hindi na siya tatanggalin. But thine eyes shall see thy teachers. So hindi na mangyayari, natatanggalin na yun kasi siya na yung nandun sa ministry. Okay, yung teachers na yun, mamaya patunayan natin. Ngayon, anong sinabi ni Brother Hotep dito sa teachers na to? Sa Isaiah chapter 30 verse 20. Ano ang sinabi? And though the Lord gives you a bread of adversity and the waters of affliction, yet shall not thy teachers be removed. Hindi na siya papayag na matanggal. And a corner anymore. But thine eye shall see thy teachers. Commentary. Although God anciently permitted the people's teachers, opening close parenthesis, prophets, their prophets, mamaya papatunayan natin na yung teachers, pwede rin pala siya maging prophet. Pero sa anong paraan? Okay? God anciently permitted the people's teachers, opening close parenthesis, prophets, to be pushed into a corner, abused, and slaughtered. He will permit it no longer. Hindi na siya papayag. The eyes of His people shall see their God-appointed teachers as they are brought to the front. Ang teachers pala, pwede rin siyang tawagin na prophets, pero hindi siya pwede tawagin na interpretative prophet. Pwede siyang tawagin prophet, pero hindi siya pwedeng tawagin na interpretative kasi yung interpretative tapos na, wala na doon yung last prophet na si Barhotep. So, ibig sabihin, yung teachers, pwede siya maging prophet. Okay, patuloy tayo kasi ito yung komentary niya sa Isaiah 30 verse 20 na teachers na may opening close parenthesis prophets. Sulat ni Sister White ito. In the highest sense, the prophet was one who spoke by direct inspiration. So, ang prophet kasi, yung direct na meron binabanggit Brother Ramil na direct. Ibig sabihin, para katulad siya kang Moses, direct yon, direct inspiration yun, nakausap niya yung Diyos, narinig niya yung tinig, si Ezekiel, at iba pa ng mga major prophet. Direct ang tawag doon. Pero kung indirect, for example, halimbawa si Moses, pinili niya si Joshua. Ang tawag doon indirect. Pero kung ang Diyos ang tatawag, direct inspiration. Pero kung ang tao, si Moses, magpili kang Joshua, indirect ang tawag doon. So, ganito ang sabi. Communicating to the people the messages he had received from God. But the name, ano nga name? Prophet. But the name was given also to those who do not so directly inspired, were divinely called to instruct the people in the works and ways of God. Ito yung 7 tubes na hindi sila direct inspiration. Ibig sabihin, mga teacher sila. Ibinigay din yung name. Yung name na yon ibinigay din sa kanila yung name prophet, the title prophet. So ibig sabihin, but the name, ano nga name? Ang prophet was given also, binigay din to those who do not so directly inspired, were divinely called, tinawag din sila to instruct. Instruct means teach. Ang word ng instruct, tagapagturo o teachers, were divinely called to instruct the people in the works and the ways of God. Okay? Ngayon, dito tayo sa gospel worker. The teachers of truth must wise men, very careful of their words and action. Yung mga pastor, yung mga teachers, careful. They must be a men who will give meat in due season to the flock of God. Kasi sila na yung pinagkatiwalaan. Sila na yung last gift doon sa teachers, sangayon sa ating binasa. Thirdly, teachers, doon sa ministry ng Diyos. Okay? Yun ang sinasabi rito.
Okay, dito na tayo. Ito yung sulat ni Brother Hotip ito ha, take note. What the world needs today is not preachers, but teachers who can teach with one hand and use the pick or the shovel with the other hand. Neither is the world in need of men angling for Moses and for Aaron's office, for it is in dire need of men who can take orders and successfully carry them through, men who dare face the giant, the lion and the bear, men who dare be heroes for God, men wondered at, kinote po ito sa Zechariah 3 verse 8 tsaka 9, men wondered at, men with unfailing faith and unlimited patience, believing that God himself is steering the ship and that therefore there can be no failure. The world certainly needs men like Noah, Moses, David, Ishra, Nehemiah, and a great number of Jobs. So ang kailangan ng Diyos ngayon, ayun yung sinasabi sa 1 Corinthians 12:28, thirdly, teachers. Okay? Hanggang dito lang siguro, at least hindi ko nababasahin yung kuan para hindi tayo kasi mahaba pa ito. Basta inano ko lang yung punto ko na si Brother Hotip mismo naniniwala na ang tinatawag na 7 fives teachers, open and close parenthesis, tinatawag din siya na prophets. Pero hindi siya interpretative. Sang-ayon sa education page 46. Yung pangalan prophet ikinapit din doon. Okay po, Brad. May ari po magtanong. Sige. Sino yung magtatanong? Si Brother Ako po. Sige bro, banat. Brother Orsal? Opo. Okay. Sige. Brad, malinaw sa pinasa mo at binanggit mo rin na may living prophet. Ngayon, Hindi, wala akong sinabing living prophet. Hindi, wala akong sinabing living prophet. Kanina po, sa ano po, nabanggit nyo eh. Ngayon, mayroong mga... Hindi, saglit lang, lalalinawin ko. Opo. Ang pinipresent ko kung nakikinig po kayo, na yung teachers na binasa po natin, kinukonsider po yun na prophet, sang-ayon po sa pinaniwalaan natin na propeta. Sang-ayon sa mababasa. Hindi, wala po akong sinabi living prophet kasi hindi, yung living prophet, hindi po yan galing sa vision, galing accusation po yon ng Waco. So nandito na sa ministry ng 7 pipes. Hindi na doon sa interpretative prophet. Okay, sige. Tanong ko po. Sige. Dahil nabanggit niyo po ay teachers, ay ari din tawagin na propeta. Ay kayo po ay nagtuturo. Kayo po ba ay propeta? Ganito ang understanding yung bro. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo na propeta ako. Yun, mali yun. Pag magsabi ba ako na propeta ko, ang tanong ko, maniniwala ka o hindi? Kahit ako sabihin mo propeta ka, hindi ako maniniwala. Pero ang prinsipyo ng RAD, kung naniniwala tayo sa RAD, so kung hindi mo tatanggapin itong 1 TG 30:32:19 paragraph 3 na God anciently permitted the people's teachers, opening close parenthesis, the prophets. So mali si Barhotip. Tanggap ko yung nabasa sa RAD, pero ang naintindihan ko doon, nakapaloob doon, yun, sa mapabilang, sa 144,000. Hindi nga. Hindi, huwag muna tayo doon sa 144,000. Doon tayo sa teachers. Kasi ang teachers dito, tingnan mo ha, Isaiah chapter 30:20. Yet shall not thy teachers be removed into a corner. Di na siya papayag. Yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore, but thine eyes shall see the teachers. Ang paliwanag ni Barhotip dito, nasa 1 TG 32, people, teachers, opening close parenthesis, they're prophets. Hindi ito na prophets na interpretative dahil pinaliwanag ko na sa'yo na si Sister White at saka si Barhotip, sila yung sa kanilang panahon, interpreters. Wala na tayo sa pag-interpret kasi paano makaka-interpret ang 7 tubo nga doon naman lang sila kumukuha ng oil sa bowl. Hindi sila makaka-interpret kasi na-interpret na ng 2 golden pipes, yung 2, the only 2 mediums, the interpreters, God's inspired interpreters, na-interpret na, patay na sila. Patay na, wala nang makaka-interpret. So, hindi pwede yung laman ng oil, yung oil doon sa golden bowl, i-reinterpret ng tubes kay ibawal yon. Wala na nga ang interpret eh. Nandun na tayo sa teachers.
At sinabi ni Brother Hotep, kung sasabihin natin na mali ito, di mali si Brother Hotep, mali lahat ng sulat niya. Kung opening close parenthesis, litra por litra, their teachers. At hindi lang to, marami pa. Ngayon, pinaliwanag dito na yung but the name, yung name na prophet ay ibinigay din. But the name was given also to those who do not so directly inspired. Hindi sila direct kasi ang prophet na parehas sa kanila. Halimbawa, ang teachers, hindi po yan nakakakita ng pangitain. Hindi yan katulad kang Sister White, sa mga propeta of old na nakakakita. Ito, teachers lang ito. Pero ang name na prophet, ikinapit din sa kanila. Okay, next question para handa ko yung aking babasahin. Brother John, andyan ka pa? Opo, dito, nakinig lang po. Sige bro. Next question daw bro. Next question bro, para ihanda ko din yung aking babasahin. Para pwede ba ako magkuhan? Bro, pwede muna ako mag-comment? Sige bro, sige. Actually sa akin, ito, wala akong kinakampiyan sa inyo. Ang pagkakaintindi kung ako sa neutral, pwede actually yan ma-reconcile yung prophet na binabanggit mo at yung prophet ngayon na pinapaniwalaan ng nila Brother Orsal. Kasi tingnan mo yung binasa atin nga sabi ni Mrs. White, yung opisina pala ng prophet, di ba, direct sila na nakikipag-usap sa Panginoon. Yes. Yan yung prophet. Pero sabi ni Mrs. White, indirectly, pwede rin sila yung pangalan na yun na prophet, ikinakapit din doon kahit hindi ka direktang nakakausap ng Panginoon. Yes. Kaya lang, ito kasi ang magiging problema. Tama rin yung objection ni Brother Orsal. Ikaw nagtuturo ka, teacher ka, tinatanggap mo ngayon, prophet ka. Di ba? Valid objection yan. Therefore, tayo ng mga Adventist, pag nangangaral tayo, pag tinanong si Mrs. White ba, propeta ninyo? Di ba? Pag hindi SDE yung kausap mo, hindi reform o hindi naniniwala kay Mrs. White, ang isasagot, ang normal na sagot ng isang Adventist dyan, ang paniniwala namin, hindi propeta si Mrs. White, kundi messenger. Okay. Di ba? Ganyan naman talaga ang sagot natin pag hindi SDE yung kausap natin Di ba? Therefore pala, anything na magdadala ka ng mensahe ng Panginoon, kay teacher ka, kay pastor ka, in the eyes of God, you are His servant. Therefore, you are considered as a prophet in the eyes of God. Yan yung pagkaintindi ko pagkaintindi ko nung sa kuwan, pagkaintindi ko. Pero hindi ibig sabihin na yung sinabi ni Brother Osal kanina, valid ka naman yun. Nagtuturo ka, teacher ka, ngayon propeta ka. Tama din yung kanyang objection, pero hindi natin yung ginagamit in that sense kasi nga walang maniwala nga naman talaga sa'yo. Yun lang sa akin. Yung ibig kong sabihin na hindi, kasi ang prophet kasi bro, ang prophet, ang sinasabi kong hindi, kasi pag sinabi mo kasi, minsan kasi, pag sinabi na prophet, parang ikaw yung nakakakita ng mga vision, sumusunod, hindi ganun na klase na pagka-prophet. Kasi yun kaagad ang ilalagay natin sa isip, prophet ka. So, may sinulat ka, may nakita, hindi kasi ganun. Naalala ko na bro yung tanong ko dapat. Kino-consider din siya. Kino-consider siya na prophet. Naalala ko ng tanong ko bro, naalala ko na pala. Sige. Diba, sa stand nila Brother Orsal, si Mrs. White, visionary prophet. Okay, Si Victor Hotep, interpretative prophet. Ngayon sa atin, ang sinasabi ko na teaching prophet. Ngayon ang tanong, ilang kategory ba ang prophet meron? Kasi kategory, unang-una, diba kung lagyan natin ng interpretative, tapos teaching prophet, ano pa bang ibang kategory niya? Doon sa binasa natin bro sa 1 Corinto 12:28, pakibasa. Yung binigyan niya ng iba, teachers, prophets, apostles, and some prophets. Yun siya. So last na kasi ito na hindi na siya matatanggal. Ibig sabihin, ito yung binasa ko kanina, kung nakikita niyo po ba? Ito, nakita niyo bro. God appointed teachers. Yan siya. So, yan siya. Pero hindi pwede halimbawa sabihin, pagkasabi, propeta ka pala. So, nakakakita ka ng vision, hindi ganun. Kumbaga yung pangalan, ikinapit din ba? Yung pangalan kasi atin niyang babasahin. So, ito, halimbawa ito, sinabi ni Brother Hotep ito, sa 1TG number 5, prophets, teachers of religion. Tapos, pero siyang sinabi, teachers of religion, prophets. So, yun po yung punto. Pero dito tayo sa terminology. Dito tayo. Wait lang okay, dito. Okay, ito nakikita nyo po sa pictures. The term prophet.
Okay, dito tayo. The term prophet as used in the Bible is employed to designate men and women engaged in a wide range of service in connection with the work of God. So, connection siya doon sa work of God. Some of these never uttered a prophecy as that term is generally understood. Some were used only for special occasion. So, minsan pala, special occasion, naging prophet sa time lang na yan. Ibig sabihin, others for a long series of years. Ang iba, matagal. Some wrote out the message God revealed to them, and the others gave them orally. Ibig sabihin, wala siyang sinulat. Nagsasalita lang siya. Prophet din yun. To some, as in the case of Daniel and others, were committed prophecies reaching into the distant future, portion of which are still unfulfilled. So patuloy po ito sa baba, sa paragraph 4. Sabi rito, some were God's messengers raised up in period of great crisis to warn the church in the world of threatened judgment and to call men back to the allegiance to God. Such were Samuel, Elijah, John the Baptist, and others. John disclaimed the prophetic title, claiming rather that he was a voice of a messengers, gaya ng sinabi mo kanina bro, a messengers of God. Si Sister White, ang claim niya, messenger, I am a messenger of God, sent to prepare the way of the Lord in calling Israel to repentance, but as God's messenger, he was declared by Christ to be a prophet, and even more than a prophet. Look, surely the Lord will do nothing, but he revealed his secret unto his servants, the prophet. Next, in the highest sense, the prophet was one who spoke by direct inspiration, sa paragraph 5 pa rin ito, communicating to the people the messages he had received from God, but the name was given also to those who do not so directly inspired. Hindi sila directly inspired, hindi sila katulad na propeta na si Moses, hindi sila katulad kang Brother Hotep, hindi sila katulad kang Sister White. Sabi rito, do not so directly inspired, were divinely called and instruct the people in the works and ways of God. So yun po yung sinasabi. At yun din ang sinasabi ni Brother Hotep. Sabi niya, here is God's simple remedy for His people. They should cease listening to soothsayers. Soothsayers, mga manghuhula, yung mga nagsasalita ng mga kabulaanan. They should instead hear what inspiration has to say. They should study God's word for themselves with the aid of actually inspired teachers of God. Teachers of God ang sinasabi doon. So, ang teachers of God, kinakapit din yung pangalan na prophet. Kinakapit din. Pero hindi nagtuturo ang Bayesian na, kami, nung living prophet, no, hindi. Yan po ay ginamit lang ng mga opposer ng Bayesian. Yung, na meron kayong living prophet. Hindi, ginagamit lang yun na terminology para ang tao matakot sa Bayesian. Pero wala pong ganyang stand. Kung ano lang ang binabasa natin sa sulat ni Brother Hotep, katulad nito, naniniwala naman tayo kay Brother Hotep kasi yung human instrumentalities, hindi pwedeng wala na buhay. The ways of inspiration are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Questions concerning revealed truth must be therefore be answered. Ibig sabihin, kung may tatanong ba si Brother Hotep, hukayin mo para sumagot? Hindi. Merong ini-inspired. Sino yung ini-inspired? Yung seven tube. Yung sumisip-sip ng in-interpret ni Brother Hotep. Pero ang seven tube, hindi ang propeta na interpretative, kundi teachers sila. So, ibig sabihin pala bro, pag yung palang term na living prophet, wala talaga yan actually dyan sa Shepherd's Rod nakasulat. Tsaka hindi po yan yung stand din. Kasi ano lang po yan, parang accusation lang po yan. Kasi ito na talaga ang original teaching ni Brother Hotep. Kahit titingnan mo yung mga files niya, ang 7 tube, 7 means completeness, represent sa teachers o sa ministry. Siyempre, tinawag din nyo na prophets. Their prophet, sang-ayon sa mabasa. Kasi kung sasabihin mo, merong mabasa. Ang tanong naman dyan, papaniwalaan mo, hindi. Brother John, andyan ka pa bro? Continue po. Bro, saan mo saan niyo nakuha yung notion o yung sinasabi na tinuturo ng Bayesian na meron silang living prophet? Meron kang
nakuha na evidence mula sa kanila or nag-claim na Oo, yung mabasa. Oo, meron kayo niyan? Na sinabi ng Bayesian, mga living prophet kami yun. Meron kami living prophet. Meron ba? Ebidensya. Ay, pasa ko lang po, Brad. Pero, Brad Jory, si Bingham ba, accept niyo po? Ano, hindi ko masyado marinig. Si Bingham po, accept niyo po ba? Siyempre, accept talaga natin yun. Hindi natin na-accept na living na interpretative si Birmingham. Ang official stand po yan ng Bayesian, kahit basahin mo, ang mga lahat ng babasahin ng Bayesian ay teachers po si Birmingham. At tinatanggap po namin siya. Hindi namin tinatakwil. Kahit nga ikaw, tinatanggap kita eh. Kahit nga si Brother Ranil, tinatanggap ko din. Lalo na siguro yung kasapi namin. Tatanggapin talaga natin yan, pero teachers. Teaching prophet, bro. Kasi kinapit din yung pangalan doon. So ang kuwan ko kasi niyan, may punto rin yung kay Brother Orsal eh. Kasi sino ba kapag ganun kasi yung kuwan, kapag hindi mo kasi binasa tong mga sinulat ni Victor Hotep. Ito ito ka lang to, observation lang to. Okay. Kapag talagang hindi mo to inisa-isa na basahin, itong mga sinulat niya, talagang magko-conclude ka doon sa paniniwala na meron talagang living prophet yung Bayesian. Di ba? Kasi malino eh. Kasi kung ako kay Brother Rosal, bakit mo sinabi ang teacher prophets din? Di nga nagtuturo ka. Di tama yung kanyang kuwan kanina, tama yung kanyang objection kanina. Ikaw nagtuturo ka, therefore prophet ka. Pero ang pagtitingnan mo rin naman pala to is isahin mo to. Hindi ang nakikita ko dito sa sulat ni Victor Hotep. Pag sinabi kasi niyang prophet dito sa kanyang sulat, hindi ibig sabihin na nakipag-usap sa iyo yung Panginoon o nag-i-interpret ka. Yun yung pag-intindi ko dito Ibig sabihin, kahit hindi ka nag-i-interpret, sabi niya, kahit hindi ka nag-i-interpret, kahit hindi ka humuhula, as you are doing the work of God for the ministry, then you are considered as a prophet for that sense. Pero kung sasabihin, halimbawa, tanungin mo si Sister White, are you a prophet? Tanungin mo si Sister White, ang sagot ni Sister White, sasabihin ba ni Sister White, prophet ako? Hindi sasabihin, kaya nga, kahit nga tayo lang naman ang tumawag kang Sister White na prophet. Kung tatanungin mo ba, halimbawa si John the Baptist, ikaw ba ang Elijah? Anong sabi ni Elijah? No, I am not. Hindi. Ako ang tinig sa ilang na sumisigaw, ihanda ang, hindi. Nagpadala nga ang Israel ng mga mag-record doon kung sino ba siya ba si Elijah. Sinabi niya, ay hindi, ako yung tinig sa ilang. Si Sister White, alam niya Sister White na prophet siya, pero ang sagot niya, hindi, messenger lang ako ng Diyos. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, pag ako teachers ako, kasabihin ko, prophet ako, maniwala ba kayo? Hindi, walang ganon. Hindi tayo nagtuturo ngayon na ang Bayesian merong living prophet, kundi binabasa lang natin. Binabasa lang natin kung ano yung, dito, intindihin natin, the term prophet. Ang term prophet, ginagamit siya sa... Ari po, tatalon ba? Sige bro, sige. Ibang ano po. May question po ako. Kasi nabanggit mo kanina na meron kayong nakita o natuklasan na siya nagpasya na kayo ay lumipat sa Basyan na hindi na kayo nag-alinlangan. Ngayon, whether na po ba ang Waco? Ano? Whether na po ba ang Waco na siyang dahilan na Basyan na po ngayon? Okay. Gusto mo malaman kung whether? Ano yun bro? Ano yun? Nalaman ko po. Pero sa side sa inyo po, kasi ay kasi bro, nag-stand na po kayo ay. Yan siya siguro bro. Kasi kung sasagutin ko siya na whether tapos walang ebidensya, hindi siya maniniwala. Kaya kung gusto mo whether, bro? Ano yun? Whether o? Yung Waco. Ano yung Waco? Yung Waco ni Brother Hotep. Kasi bro, hindi parehas ang Waco ni Brother Hotep. Walang kinalaman ang Waco nila Brother Orsal. Walang kinalaman si Brother Hotep doon. Di alam ni Brother Hotep yun. Oo. So ano yung na-whether? Papatunayan ko na yung Waco ni Brother Hotep, yung nauna 1930 to 1955, whether. Yun po yung sagot ko, kapatid, Orsal. Anong whether bro? Whether yung natuyo ba? Nakita mo di ba yung sabi na ang bulak nagkakalaw, whether. Sa Isaiah chapter 40 ba? Na nalaya. Ibig sabihin, pag nalaya, wala na yung dahon, mamamatay na siya. So, ang sasagot ko sa Brother Orsal, ang association ni Brother Hotep from 1930 to 1955 na Waco withered. Ngayon Brad, kung na-wither na ang Waco,
ibig sabihin nasa kingdom na sa ngayon. Hindi ko masasabi. Siguro para sa iyo nasa kingdom pero hindi ko sinasabi yon. Basta ang papatunayan ko, kasi sabi ko nga sa iyo, hangga't walang pag-aaral, hindi ka maniniwala. Kasi nagtatanong ka lang, kasi ang pinag-aralan natin, yung gusto kong sagutin, yung issue nyo na living prophet, sinagot ko yan na wala kaming turo na living prophet. Pero meron kaming mabasa ayon sa understanding ng point of view ng writers na term prophet. Kasi ang term prophet, merong special occasion lang, yung iba walang sinulat, yung iba mahabang taon na siya naging prophet. Ang term na prophet, ikinapit din siya doon sa mga, so ganito Brother Orsal, kasi ito talaga yung gusto ko Brother Ramil, di ba? Ito yung gusto natin. Ako, sa totoo lang, medyo sumama yung loob ko kay Orsal dahil sa mga issue. Pero wag natin pag-usapan yon kasi para hindi naman talaga totoo yon, Bar Orsal. Wag mo kalimutan nyo na yung sama ng loob, hindi ba makatulong yun sa atin. So ganito, kung gusto pa ni Brother Orsal, hello po. Hello. Sige po, sige. Meron po actually, kung sumama ang loob mo sa akin, clarification ko lang po. Sige. Na yung sinagot niyo po sa akin, yun lang po ang ibinanggit ko. Ngayon, nalaman ko po mula sa asawa niyo na meron kayong dinagdag na wala naman kaming binanggit na ganon. Mayroong ano? Na meron po kayong dinagdag doon na wala naman kaming binanggit na milyon na pinasa. Ang banggit ko lang ganito. Yung sagot niyo po. Okay. Pero yung pasa sa asawa niyo po, nagbigay po sa akin na ng gap yun. Sabi ko, hindi po ako nagbanggit ng ganon. Okay, sige. Ito ganito bro, hindi naman ako sasama hindi naman ikaw ang suspect kasi wala ka pa sa eksena. Yun na talaga yung ano nila sa akin. Hindi wala ka pa, hindi pa tayo nagkita. Nandun ka pa hindi ka pa nakaka-attend, hindi ka na naka-attend noon. Tapos nag-bashan ako. Yun na talaga yung yun na talaga yung kanila 50,000 nga daw yung yung sweldo ko. Tapos meron pang iba 100,000 na bayaran ng 1 million. Yun po talaga ay mga speculation, wala talagang ebidensya at hindi talaga yung totoo. Kaya huwag tayong mag-focus doon. Mag-focus tayo dito sa ating pinag-aaralan. Siguro sa sunod na kung haharap ka pa, sa susunod, yung gusto mong topic na withered na, yun ang papatunayan ko. Kasi papatunayan ko, from 1930 to 1955, ang wiko ni Brother Hotep, withered. Sang-ayon sa mga mabasa. Sige, Brad. Okay, sa sunod, ano po natin? Bro Orsal, magsasalita muna ako ha. Sige po. Tingnan mo ha, walang nangyaring away, walang nangyaring gulo. Gusto ko lang dinamin bro, na sa totoo lang, behave talaga ako bro. Hindi ako makulit pagdating sa itong usapan. Makulit lang ako sa group chat. Ang kagandahan kasi nito, ito yung sinasabi ko sa inyo na meron tayong discussion na ganito. Para ito sa knowledge, hindi to para makipagdebate, may manalo, may matalo. Walang pilitan kung ayaw tanggapin. Hindi natin matanggap yung sinabi ni Brother Jory kanina, di wag natin tanggapin. Wala namang magagawa. Wala namang magagawa si Brother Jory, hindi naman tayo kaya kitali niyan, malayo yan Ay, Brother Ramil, nag-usap na po tayo siyempre, hindi na ako sa'yo. Ang naman sa akin ay Pilosip at saka yung mga pinasa nyo ay meron din akong natutunan. Yun ang gusto ko rin. Pero actually kahit hindi tayo magkakasundo dito, hindi ako naniniwala kay Victor Hotep. Basta magkaibigan pa rin tayo, magkapatid pa rin tayo. Huwag natin baguhin yan. Pareho lang tayo. Meron tayong hindi pagkakaunawaan doon sa understanding sa akal. Pero sa pagkakaibigan, sa samahan bilang isang kapatid kang Kristo, hindi mawawala. Yan, wala tayong personalan na hindi tayo magpansinan kung magkakita-kita tayo. Yan ang pinakapunto. Okay, narinig ko yan, Brad Jory. Salamat sa ganon kasi siyempre ay din ako sa asawa mo Tapos nagbigay siya sa akin ng komento. Kaya ganon. Pero mas interesado ko doon sa 1 million bro. Ayaw kumangyari na ganon na magkaroon tayo ng Brother Orsal, hindi pa ako nakahawak ng 500,000. Hindi pa nga ako nakahawak ng 200,000 tapos 1 million. Baka makinig na ako sa 1 million. Parang gusto ko hold upin si Brother Jory Hindi, pero hindi naman. Walang sala si Brother Orsal doon kasi siyempre naririnig niya Yes, na meron na talagang mga nakukulan ako.
napagbintangan ko rin to si Brother Orsal, bro. Pasensya ka na, bro. Ha? Akala ko kasi si Brother Orsal yung nag-add sa mismo no sa JC. Sabi ko, Ah, wala sa ayos tong tao na to. Ngayon pala, si Brother Charlie pala. Ko, wala naman yan. Pero ah, kalimutan na natin yan. Wala tayong makukuha ah. doon. So, chat-chat tayo kung ang ako naman, ang ano ko lang ni Brother Ramil, kasi sa kanyang Zoom ito, so sa kanya lang din ako mag-ano kung kailan siya pwede, tapos kay Barsal. Kasi pag Oo. sinabi nyo na sunod araw, ganyan, anuhan ko talaga yon. Sige bro, anytime pwede natin ito hiramin. Kung hindi ako available, ipahiram ko sa inyo. Ikaw na muna magkuhan, ikaw na muna mag-host. Hindi, mas maganda talaga na ikaw kasi mahirap naman. At least meron bang moderator? Oo. Oo. Di ba maayos naman yung pag-uusap natin? Wala naman tayong problema dito. Sige, sige. Over, So, ano muna tayo, closing prayer muna, pag ano? Sige. Ikaw na, bro. Ikaw na, bro. Brother Sal. Ikaw na. Sige. Hello tayo. O yung banal, nandyan kastanan ng mga langit sa mga oras na ito. Kami po kayong pinapasalamatan. Panginoon, kami pong dinadalangin. Kami pong napag-aralan. Tulungan po kami na maintindihan po namin. Bigay sa amin ng ang impormasyon na kung saan ay lalong tumibay ang aming pananampalataya at aming pagkaalam sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, ito man lihim o hayag. Ito ay aming dinadalangin sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, amen. Amen, amen. Maraming Sa salamat mga susunod. kapatid. Okay. Brother John, magandang gabi. Brother Jury. God bless. Sige. God bless sa lahat. Sige po, God bless. Okay.